Sa loob at labas ng bansa, aming ihahatid mga nagbabagang balita. Sistema sa pagbabago ng klima, natural pa rin bang nangyayari o gawa na ng tao? Iba't ibang sanhi ng kabuuang pagtaas ng temperatura sa bansa, alamin. Mga korporasyon laban sa mga consumer, sino ba talaga ang dapat sisihin sa pagbabago ng klima? Epekto ng pagbabago ng klima sa kapaligiran, kalusugan at kabuhayan, alamin. Magandang umaga, manonood, tagapakinig at taga-subaybay. Ako ang inyong host at ito ang Tutok Klima. Ramdam na ang lamig ng simoy ng hangin ngayon parating na ang Pasko. Ngunit may mga lugar sa bansa na nakararanas pa rin ng mainit na panahon. Normal pa ba ito? O ito ba'y dulot ng mapamansalang gawain ng tao? Narito ang aming correspondent na si Jana Tatko para talakayin ang balita. Magandang gabi, Jerly. Ngayon ay nasa Central Escala University ako pagkatapos makapanayam ang mga researchers ukol sa issue na ito. May mga kawalan ng katiyakan na talakayin sa agham ng klima. Ngunit ang isang bagay na halos sumasang-ayon ng bawat siyentipiko ngayon ay ang pag-init na nakikita natin ay hinihimok ng pagsunog ng mga fossil fuel. Ang klima sa mundo ay natural lang nagbabago mula noong ito ay nabuo 4.6 billion taon na ang nakalipas. Ngunit, ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC, may malakas na ebidensya na nagsasaad na ang tao ay naglalaro ng kritikal na papel sa pagpapabilis at pag-usbong ng pagbabago ng klima. Ang pagsunog ng fossil fuels tulad ng coal, langis at natural gas ay naglalabas ng malalaking dami ng greenhouse gases tulad ng carbon dioxide sa atmosfera. Ang mga greenhouse gases na ito ay nagpapakita ng insulating effect na nagre-resulta sa pagtaas ng temperatura ng mundo. Diyan na nabanggit mo na natural na nagbabago ang klima. Maaari mo bang i-elaborate to? Dahil ang nakasanayan nating naririnig ay sanhi ito ng tao eh. Yes, Jerly, ang natural na pagbabago ng klima ay sama-samang epekto ng enerhiya mula sa araw, sa pag-ikot ng mundo at sa init na nagmumula sa ilalim ng lupa na nagpapataas ng temperatura o init sa hangin na bumabalot sa mundo. Andito din ang mga factors tulad ng ebolusyon, according sa scientists, ika nga, dahil nagkaroon ng panahon na nabalot ng yelo ang mundo noong nagkaroon ng photosynthetic na organismo, ilang milyong taon na ang nakaraan. Ang natural na pag-ikot ng mundo sa araw ay nakapagpapabago ng klima. Pero alam natin na hindi na normal ang nangyayari ngayon kasi mabilis na ang pagbago nito. Parang panahon. Maraming salamat sa impormatibong pahayag, Jana. Sa kabuuan, maaaring sabihin natin na ang pagbabago ng klima ay natural na bahagi ng kasaysayan ng mundo. Subalit, ang masusing pagsusuri ng mga sayentipikong datos at pananaliksik ay nagpapakita na ang kasulukuyang pagbabago ng klima ay hindi lamang dulot ng mga natural na mekanismo, kundi lalo pang pinaigting ng tao. Ngayon tutungo tayo live sa ating meteorologist at weather correspondent Ramon Echage para sa status ng global warming. Rocky? Maraming salamat, Pinipining Jarili. Ngayon mapapansin natin na mas lumalala ang temperatura sa buong Pilipinas sa kasalukuyan. Sa isang pagsasaliksik ng European Union's Copernicus Climate Change Service, sinasabi nila na tataas ang temperatura ng 0.52 degrees Celsius sa buong mundo. Ito ay sinasabing nating global warming o ang pagtaas ng init sa mundo. Mukhang nakikita natin na naging malala ang global warming ngayong taon. May mga rason ba kung bakit patuloy na tumataas ito? Sa pagtaas ng init sa mundo, ang mga eksperto mula sa iba't ibang universidad na nakakompile ngayon sa Natural Academies ay nagsasabi na ito ay sanhi ng mga greenhouse gases na nagmula sa mga aktibidad ng mga tao sa buong mundo. Ang tawag nila sa aktibidad ng mga tao na nakakadagdag ng greenhouse gases sa hangin ay carbon footprint. Ang carbon footprint, ito ay ang paggamit ng mga langis at kuryente na lumalabas ng carbon dioxide. Ito ang mga halimbawa ng mga aktibidad na ito. May iba ring greenhouse gases na nagiging sanhi ng global warming tulad ng methane na karamihan ay mula sa agrikultura at ng chlorofluorocarbons na nagmula sa mga ginagamit nating produkto. Ngayon 2023, tumataas ang mga greenhouse gases sa ating kapaligiran mula sa record ng United Nations, kaya nararanasan natin ang pagtaas
pagtaas ng init ngayong taon sa bansa. May nakapanayam ka ba na mamamayan tungkol sa issue na to? Ano kaya ang daban nila at ano ang kanilang ginagawa sa epekto? Ngayon, marami sa mga estudyante ng Centro Escolar University sa Benjola, Manila ay nagsasabi na mas umiinit ngayong taon. Kita sa ating mga estudyante na gumagamit sila ng sunscreen at ng mga payong para protektahan ang sarili nila mula sa init. Mas marami pa rin na nagbibigay ng rekomendasyon na gumamit ng mga payong na may UV protection upang maiwasan ang cancer mula sa liwanag ng araw. Talandam pa rin ang init despite mag-iisang linggo na Pasko na. Maraming salamat Kuya Ray sa inyong ulat na kalaman. Walang anuman. Sa kasalukuyan, maaaring makita natin na tataas ang temperatura kung patuloy pa rin ang activities na nagko-contribute sa dami ng greenhouse gases sa kapaligiran. Susunod! Mga korporasyon, mga consumer, sino ba talaga ang dapat sisihin sa malalang epekto ng klima? Epekto ng pagbabago ng klima sa ating araw-araw na aktibidad. Alamin! In the wilderness, fearless and human, sauvage. Dior. Isang strike deal sa Dubai ang naganap noong Miyerkules, December 13, para pag-usapan ang pagtigil sa paggamit ng fossil fuels at ilang relihista ay nagbigay pakikiisa tungkol sa sitwasyon. Ito rin ay nagbukas sa kwestyong, ang consumer nga ba ang may pinakamalaking ambag sa malalang epekto ng klima? Nakatutok live sa Bonifacio Global City ang ating correspondent na si Gwyneth Igidson. Gwen? Jeremy, isang mainit na diskusyon ang nangyari sa Dubai noong Miyerkules, pinag-usapan ng 200 na representatives ng iba't ibang bansa na pagbain ang kanilang global consumption ng fossil fuels para maibsan ang patuloy na pagbilis ng epekto ng climate change. Napagkasunduan matapos ang masigasig na 2 linggong negosasyon na kumawala sa paggamit ng fossil fuels at magbigay mensahe sa investors at policymakers na nagkakaisa ang mundo sa pagpapabagal ng climate change. Isang bagay na matagal nang sinasabi ng mga scientists. Alam natin na ang pagbabago ng klima ay isa sa pinakamalaking banta sa ating mundo sa ika-21 siglo. Mula noong 1988, ang 71% ng pandaigdigang greenhouse gas emissions ay nanggagaling lamang sa 100 na kumpanya. Bukod dito, natuklasan na ang tanging 25 kumpanya at mga pag-aari ng estado ang responsable sa higit 50% na pandaigdigang industrial na emisyon sa parehong panahon. Ang mga kumpanya tulad ng Nestle, Unilever, PepsiCo ay naglalayong ma-recycle or compostable ang kanilang packaging sa kanilang mga produkto. Ngunit patuloy at nag-i-increase pa ang paggawa nila ng plastic na packaging, lalo na ng single-use plastic products. Talagang nakakaalarma nga ang sitwasyon na yan, Gwen. May pahayag ba ang mga nabanggit mong companies ukol dyan? Ano naman ang ibig sabihin nito para sa kanilang mga consumers? Sa kasalukuyan ay walang pahayag ang mga kumpanyang aking nabanggit dahil din marami ang inaasikasong pabrika para maibenta ang kanilang mga produkto. Ngunit kami nakipanayam sa iba't ibang consumer at relihista sa likod namin kanina at ang consensus ay naloloko sila sa patuloy na pag-consume ng produktong kanilang binibenta dahil inaakalang mabuti ito para sa kalikasan. Kadalasan nga daw, Jeremy, ay gumagamit ng marketing strategies at sustainability languages ang mga kumpanyang ito para mauto ang mga consumer na sila'y nakikisa din sa pagsugpo ng malalang epekto ng climate change. Sinasabi din nilang hindi ito patas dahil sa consumer ang pasanin. Maingat sila na pumipili ng produkto para lang makatulong sa pag-uunlad ng kapaligiran, even to the point na nagiging vegan or vegetarian na yung way of life nila. O kaya paggamit ng pampublikong transportasyon, kaya umaalis ng bahay. And yet, itong malaking companies na ito ay lantaran at patuloy na di tinutupad ang kanilang pangako sa pagsugpo ng climate change. Pagdating naman sa industriya ng fashion, naitala na isa ito sa pangunahing sanhi ng pagbabago sa klima. At ito ang ikalawang pinakamalaking industriya na sanhi ng polusyon na may kumakain sa 10% na pandaigdigang emissions ayon sa Carbon Majors Report noong 2017.
Madalas, ang mga manggagawang consumer na kulang ang budget para bumili sa mga sustainable brands ang itinuturong salarin kaysa sa mga kumpanya na patuloy ang nagmamanufacture nito. Maraming sustainable brand ng kasuotan ang hindi abot kamay ng karamihan ng mga mamimili ngayon. Sa kabilang dako, mas abot kaya ang mga fast fashion brands kaya't marami ang pumipili na bumili sa kanila. Oo nga, parang madalas kong naririnig na pinag-uusapan ng fast fashion brands ng kabataan. Mabuti ay tinatangkilik nila to. In addition sa pagtangkilik natin sa local brands dito sa bansa. Ang alam ko, Gwen, meron din dapat aksyon na ginagawa ang gobyerno kasi sila mismo ang gumagawa ng policies na sinusunod dapat ng mga korporasyon. Punta tayo sa political na aspeto ng climate change. May ginagawa ba ang pamahalaan para matulungan somehow ang kapaligiran? May mga programa na nagsusulong sa reforestation ng Pilipinas para mapanumbalik ang kagubatan. Ito ay karaniwang pinapangunahan ng indigenous groups. Sa ngayon, ang mga kagubatan sa Pilipinas ay nawawasak dulot ng industriya sa paghuhubat at pagbebenta ng kahoy. Sa panahon ni Pangulong Marcos Sr., lumaganap ang industriya ng kahoy at nagresulta ito sa malawakang deforestation at pagputol ng kahoy ng iligal, na nagdulot ng pagbaba ng kagubatan mula 57% noong 1934 hanggang 23% noong 2010. Ang ganitong hakbang ay nagdudulot din ng mas mataas na carbon emissions. Kasabay ng isyong ito ang pagmimina. Sa Pilipinas, ang industriya ng minahan ay nagiging sanhi ng paglala ng klima dahil sa pangangailangan nitong kalbuhin ang kagubatan. Ang proseso ng pagmimina ay may negatibong epekto rin sa kagubatan. Noong 2017, isinara ni dating DENR Secretary Gina Lopez ang 23 sa 41 large-scale na minahan dahil sa malalang epekto nito sa kalikasan. Pagdating naman sa reclamation projects, nakakaepekto ito sa karagatan, isda, bahura, bakawan, at seagrass ecosystems. Naapektuhan din ang industriya ng pangingisda at pagsasaka at pagmimina. Ngunit patuloy pa rin ang pagtataguyod nito at minsan palihim pa na ginagawa. Maraming salamat sa impormatibong balita na yan, Gwen. Talagang napag-usapan na natin yung lahat na aspeto na naapektuhan sa resulta ng climate change. Sa ngayon, maraming ebidensya na ang mga kumpanya, lalo na ang mga plastic producing companies, oil companies at fashion companies ay malaki ang ambag pagdating sa carbon emissions at sa pagproproduce ng basura at waste products sa ilang mga pabrika nila. At minsan, nasisisi pa ang karaniwang mamamayan sa hindi pagpili ng sustainable alternative. Alam ko naman na ginagawa ng consumer ang lahat para makatulong sa pag-aalaga ng kapaligiran. At evident na yan sa rally na nangyayari sa likod mo, Gwen, na sila'y nangangalaga sa kondisyon ng ating mundo. Maraming salamat! Ngayon naman po ay tutungo tayo sa ating news correspondent Lyndon Eman Pereja. Lyndon? Magandang araw sa inyo, mga manonood. At dahil natalakay na ang iba't ibang sanhi na nagdudulot ng pagbabago ng klima, itatalakay ko naman ang mga nagiging epekto nito sa iba't ibang kategorya. Isa sa mga naapekto ng pagbabago ng klima ay tayo bilang isang tao. Sa aspeto ng kalusugan, tayo maaaring maapektuhan sa kadahilan ng tuloy-tuloy na pag-ulan ay maaaring magbunga sa pagtaas ng kaso ng dengue. Pagkat tubig ang isa sa mga tirahan nitong mga vector-borne disease at sa sobrang pagtaas naman ng temperatura ay nagdudulot naman ito ng pagdami ng kaso ng heat stroke sa iba't ibang lugar. Nabanggit ni Gwen kanina na naapektuhan din ang pangkabuhayan ng ibang tao at panlipunang sistema na ginagalawan natin. Sa paanong paraan, Lyndon? Maapektuhan naman ang aspetong panlipunan tulad ng pagkasira ng mga infrastruktura gaya ng mga lumulubak o nabubutas na kalsada at mga bahay na nasisira dahil sa malakas na mga bagyo. Sa aspetong pangkabuhayan naman ay naapektuhan tulad ng pagkasira ng mga pananim dulot sa sobrang init na panahon o malakas at tuloy-tuloy na ulan na nagre-resulta sa pagkawala ng kita. At dahil dito, naapektuhan na rin ang aspetong pang-ekonomiya sa kadahilan ng walang produkto na nakakamit kaya tumataas ang presyo ng mga bilihin. Naapektuhan naman ang aspetong pampolitikal sa kadahilan ng kakulangan ng patakaran at aksyon ng pamahalaan
upang mapahina ang epekto ng pagbabago ng klima. Ang sumunod na aspeto naman na maapektuhan ay ang mga hayop. Sila ay naapektuhan sa dalawang paraan. Una ay direct o direkta. Halimbawa nito ay ang pagtaas at madalas na heatwave na nakakaapekto sa kalusugan ng hayop. Sumunod naman ay indirect o hindi direkta, at ang halimbawa nito ay ang pagkasira ng tahanan ng mga hayop. Ang panghuling aspeto ay ang kalikasan. Ito ay naapektuhan sa parang pagkasira ng ekosistema at mga natural na kapaligiran, tulad ng ice glacier na ngayon ay natutunaw dahil sa pag-init ng mundo, na nagre-resulta sa pagbabago sa ekosistema pagkat nasisira ang tahanan ng mga hayop na maaaring magdulot ng katapusan ng kanilang lahi. Mula sa mga epekto na ito, makikita natin na malaki ang epekto ng pagbabago ng klima sa ating buhay. Kaya't dapat nating itaguhin ang pagtugon sa pagbabago ng klima pagkat tayo ay naapektuhan nito sa iba't ibang aspeto upang matiyak ang mapayapa at magandang kinabukasan para sa ating at sa mga susunod na henerasyon. So ayun lamang ang mga epekto nito. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Lyndon. Ito ay nagpapatunay lamang na tayo'y kumukuha ng resources sa kapaligiran at lahat tayo ay may responsibilidad na pangalagaan ito. Bagamat mas malaki ang responsibilidad ng iba, lahat tayo ay may kakayahan na makiisa laban sa pagsugpo ng masamang epekto ng climate change. Welcome sa aming segue. Opinion mo, isigaw mo na kung saan maaaring magtanong ang ating madla tungkol sa ating diskusyon. Katulad ng dati, ang pag-uusapan natin ngayon ay climate change. Ang ating pagtanong sa gabing ito ay si Ira Plaza. Ira? Mula sa sinabi ng ating mga panelista kanina, ano ang mga maaari nating solusyon para maiwasan ang epekto ng climate change? Mula sa mga pinakita ko sa panel kanina, makikita natin na direktang naapektuhan ng mga gawain natin na nagpapainit ng mundo. Ang dapat nating tukan ay ang pagbawas ng greenhouse gas emissions upang bumagal ang pag-init ng mundo. Ako ay sumasang-ayon kay Ginoong Itchagi. Sa aking mga sinaliksik, mayroon dalawang klase na solusyon na pwede nating gawin na isang bansa para mabawasan ang greenhouse gas emissions. Ito ay ang long term at ang short term. Sa short term, mas nakatuon ito sa mga pang-araw-araw na gawain ng tao at mga madaling palitan sa ating buhay para mabawasan ang carbon emissions. Ito ay ang mga unang-una ay ang pagpapalit sa mga produktong eco-friendly. Pangalawa ay ang paggamit ng alternatibong transportasyon tulad ng bisikleta at ng pagkukommute. At ang pangatlo ay ang wastong pamahahala ng basura tulad ng waste segregation at ng pagre-recycle. Sa long term naman, mas nakatuon ito sa mga bagay na mahirap baguhin dahil sa malaking proseso para ito ay mapatupad. Ito ay ang una, paggawa ng polisiyang pangkalikasan at kontra climate change. Pangalawa ay ang paggamit ng malinis na enerhiya tulad ng nuclear, at ang pangatlo ay ang pagbibigay tuon sa edukasyon para maunawaan ng mga tao ang climate change. Sa mga long-term na solusyon, paano natin masasabi na ito ay dapat nating bigyang tuon? Ano ang basehan natin? Magandang umaga. Sa long-term na solusyon, lalo na sa paggawa ng polisiya, ito ay tumutulong sa kontribusyon ng ating mga industriyang pangkapitalismo sa greenhouse gas emissions. Babawasan natin ito para sa pagbagal ng pag-init ng mundo. Sang-ayon ako sa sinasabi ni Ginang Gwen. Ako ay sumasang-ayon sa inyong mga solusyon. Maganda ang ating pag-focus sa gawain ng tao sa ating solusyon sapagkat ito rin ang sanhi kung bakit bumibilis ang pag-init ng ating mundo. Mayroon pa po akong karagdagang tanong. May impluwensya ba ang kolektibong pagkilos ng karaniwang mamamayan sa pagbagal ng epekto ng climate change? Sa sinabi ng mga short-term na solusyon ni Ginoong Lyndon kanina, posible na mapabagal natin ang epekto ng climate change kapag marami sa atin ang gumawa ng mga ito. Gusto ko pa sanaan ng ating diskusyon, ngunit mawawala na tayo ng oras. Maraming salamat sa pakikinig at kilahok sa aming diskusyon. Muli, ako si Jerely Katunaw, naghahatid balita at diskusyon tungkol sa klima at pagbabago nito. Muli, ito ang Tutok Klima.